Sige po, konting review lang tayo bago tayo mag-start. So, ang series natin ng pagtuturo sa Bible class buong taon ay regarding sa scriptures, regarding sa doctrine ng Bible. Ibig sabihin, ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa Bible? Yun ang pinag-aaralan natin. So, last Sunday, tinalakay natin yung introduction pa lang sa bibliology at kada lesson natin, may maikli tayong review. Meron tayong mga questions na ibibigay. So, for example, ito. Raise na lang ang handa. Okay. So, ito yung tinalakay natin last Sunday, Fifth Lord's Day. So, ito yung mga trend sa modern society. Ito yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon sa modern society. Una, ito yung result ng privatism, ito yung result ng pluralistic society, pinaniniwalaan lahat or magkakalo lahat. So una, question, taas ng kamay it means a little of every religion. Ibig sabihin, iba't ibang religion pero pinaniniwalaan yung iba't ibang paniniwala sa iba't ibang religion. Sino? Sino? Hindi ako makikinig, nahihinig ka. Raise hand. Sino? Si Joel. Syncretism. Okay. So, tama. Next Lord's Day na ako magbibigay ng mga Kasi wala akong dala ngayon eh. So, pangalawa, ito yung view or philosophical view na ang totoo ay kung ano lang yung gumagana. Ano yung totoo ay kung ano lang yung mga nag-work for me. Pragmatism, si Akira. Correct. Next. Tatlo. Short questions lang. Una, is Christianity one truth among the many? Ang Christianity ba isang katotohanan, isa sa maraming mga katotohanan? Sino gusto sumagot? Raise hand lang. Sino? Ate Angel. False, yes. Okay. Nahirapan. Nasa yes no lang iisip ko eh. False, yes. Tama po kayo. Pangalawa, paano i-judge ng Panginoon ng church at ang kanyang gospel ministry? Ano yung standard ng Panginoon sa pag-judge niya? Taas ng kamay. Anyone? Ate Lorna. By his word, correct. Yeah, tama. Sa kanya. Judge yun? Fidelity sa word. And lastly, ito yung last question. Ito yung sinabi ni Pastor Noel, di ba? So, ano yung unique contribution ng church sa mundo? Anyone? Ito yung pinaka-final point natin last study. Ano yung unique contribution ng church sa mundo? Mali yan. Anyone? Meron? Ano yung unique? Church lang ang gumagawa nito. Or rather, dapat gumawa nito. Anyone? No. Yeah. Si anyone? Anyone? Taas ng kamay. Sino? Si Yvonne. Yes, correct. Mahayag yung word. Okay. Unique sa church na siya yung institution na ang message niya ay ang Word of God. So, ayan. Konting review lang. Next Lord's Day ulit yung review natin. So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung necessity of scriptures. At sa usapin ng necessity ng scriptures, ang basis natin ay etong confession natin, ito yung sinabi. Sabi ng confession, chapter 1, paragraph 1, the Holy Scripture is the only, take note, only, sufficient, certain, and infallible rule of faith, rule of all saving knowledge, faith, and obedience. So, dinescribe ng confession yung scriptures. Okay? Ito yung scriptures, sapat, siya ay sigurado, at hindi nagkakamali. Now, although, sinabi dito, the light of nature
and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God. Now, ang pag-uusapan natin dito ay regarding sa kapahayagan ng Diyos. Yung sinabing dyan na light of nature, yan ay tungkol sa ating reasoning, sa ating conscience, sa ating moral sense. Okay? Yan yung light of nature na binabanggit ng ating confession. Na tayo bilang mga tao ay merong kakayanang mag-isip, umunawa ng tama at mali, at mayroong standard ng konsensya na meron tayo. No? So, binanggit din sa confession natin na distinct yung light of nature na yon sa works of creation at providence. No? Yung works of creation, yan ay syempre paglikha ng Panginoon na ini-interpret ng ating isipan, meron siyang tinuturo. At anong tinuturo ng creation? May Diyos. May Diyos. Dahil nakita ng tao, may paglikha, therefore, merong Diyos. Nakikita ng tao na providence, nangyayari yung providensya ng Diyos. May mga provisions, may mga supply, hindi pa nawawala ang lahat. In-interpret yun ng tao na may Diyos. May Diyos dahil sa paglikha, may Diyos dahil nagpapatuloy yung nilikha. No? So, distinct yung light of nature doon sa works of creation at providence. At ano yung tinuturo ng lahat ng ito? Tinuturo niya ay ang Diyos. Pero, tungkol sa Diyos? Ang tinuturo nito ay yung goodness, wisdom, and power of God. Na kapag ang isang tao, kahit sinong tao, tumingin sa langit, sa himpapawid, masasabi niyang may Diyos, at yung Diyos na yon ay mabuti, marunong, at makapangyarihan. Tandaan natin, ito mismo yung sinasabi ng scriptures. Ito mismo yung sinasabi ng Bible. Sa Psalm chapter 19, ito rin sinasabi ng Bible sa Romans chapter 1. No? Very specific yung attributes na pinangalanan. Hindi ito random. Okay? Pag nagbabasa tayo ng Bible, iisipin palagi natin, nakasulat sa Bible ay intentional at purposeful. Hindi ito tungkol sa pagsusulat ng essay ng isang high schooler. Okay? Pag nagsulat ng essay o isang high schooler, minsan, walang patutunguhan, walang ibig sabihin, kung ano yung gusto niya sabihin. Hindi ganun yung Bible. Okay? Yung Bible ay purposeful. Pag may nakasulat dyan na isang salita, makahulugan yon. At yung sinulat dyan na description sa Diyos, attributes ng Diyos, kapag tinignan mo ang creation at providence, ay tatlo. Mabuti, marunong, at makapangyarihan. Siya ay mabuti. Kasi siya gumawa ng buhay eh. Kabutihan yon, sinusustain niya maging mabuti at masasama. Sabi ng Matthew chapter 5. So, kabutihan yun mula sa Diyos. Sinabi rin sa Acts, sabi ni Apostle Paul, dun sa mga pagan, sabi niya, ang Diyos, binibigyan kayo ng ulan. Binibigyan kayo ng pagkain. No? Unbeliever sila, pero binibigyan sila ng kabutihan. So, by creation and providence, merong Diyos, at yung Diyos na yon ay mabuti. Ano pa? Pangalawa, yung Diyos na yan ay matalino, marunong. Pag tinignan mo yung creation, iba-iba, napakalawak, napaka-unique, napakaganda. Anong pinagtitibay no na katangian? Marunong yung Diyos. May order. No? Na lahat ay nasa pwesto na kinabibilangan niya. May sistema na nilikha yung Panginoon. Yun ay karunungan ng Diyos. Matalino yung Diyos na gumawa nito. No? Pangatlo, nakatangian ng Diyos, makapangyarihan. Dahil nilikha niya ito sa kanyang sarili. Walang katulong, hindi niya kailangan ng kahit ano, and we believe He created ex nihilo. He created everything out of nothing. At sa isang salita, kapangyarihan ng Diyos. No? Hawak niyang lahat, maging after creation, hawak niyang lahat, walang nakakalagpas sa kanya, kapangyarihan. So, itong sinasabi natin na light of nature, ay ang light of nature na yan, yaan ay sa lahat ng tao. 'Di ba? Ang sinabi dito ay yung Holy Scripture ang sufficient, certain, infallible, pero ito, sa lahat ng tao yan. Hindi lahat ng tao ay may Bible, pero ang lahat ng tao ay may light of nature. Lahat ng tao pinanganak,
Lahat ng taong nabubuhay, lahat sila ay kilala kung sino yung Diyos. Nireveal ng Diyos yung sarili niya sa kanila in their minds, in their humanity, in creation, and in providence. Kung ito ay revelation, ibig sabihin, ito ay biyaya. No? Biyaya mula sa Diyos na ipakilala niya yung sarili niya. At dapat tanggapin siya ng tama. Pero ang purpose ng lahat ng ito ay para bumalik sa Diyos, makilala yung Diyos. However, itong light of nature na to ay inadequate. No? Kasi ang kaya nila ipakita, itong goodness, wisdom, and power of God. Pero hindi in Christ. Kapag tumingin yung isang tao, yan, nag-hiking siya, tiningin, ang ganda. Nang walang Bible, walang scripture, makikilala niya lang yung Diyos bilang mabuti, makapangyarihan, at marunong. Pero kung wala siyang alam tungkol sa scriptures, hindi niya alam na kay Christ yun. Hindi niya alam yon savingly ng nakapagliligtas. Anong mangyayari sa isang tao na nalaman na may Diyos, pero hindi niya alam yung daan ng kaligtasan? Therefore, yung light of nature na yon ay magsisilbing kanyang condemnation para sa kanyang kapahamakan. No? Pero tandaan natin na kaya hindi maintindihan ng tao yung general revelation na to, yung light of nature na ito, hindi niya perfectly magawa ito, yun ay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Okay? Hindi ang problema ay yung revelation ng Diyos, kung hindi yung kasalanan ng tao. So, tignan natin yung tao bago yung fall at pagkatapos nung fall. Bago mag-Genesis 3, pagkatapos ng Genesis 3, anong epekto nun kung paano niya tinitignan yung revelation ng Diyos, yung general revelation ng Panginoon. So bago pumasok yung kasalanan sa sangkatauhan, alalahanin natin, ang tao ay tao, ibig sabihin ang kanyang kaalaman ay creaturely at finite. Si Adam and Eve, bago ang Genesis 3, ay hindi omniscient. Sila ay tao pa rin. Hindi fallen, hindi sinful, pero sila ay creatures. Sila ay righteous at unfallen. Pero kahit na sila ay righteous at unfallen, hindi dinesign ng Diyos yung isipan ng tao para makapag-imbento ng kaligtasan. Makapag-imbento ng redemption. Kaya pansinin ninyo, kahit na nung nalaglag na si Adam and Eve sa kasalanan sa Genesis 3, anong ginawa nila? Nagtago. Hindi nila alam yung gagawin. Anong gagawin namin? Para kami ay mapatawad. Para kami ay maalis itong kasalanang nagawa namin. Hindi nila alam. Kasi hindi dinesign ng Diyos ang tao para automatic na malaman niya yung daan ng kaligtasan. No? Ibig sabihin, yung special revelation ng Diyos, special saving revelation ng Diyos, palagi siyang kailangan. No? Kailangan siyang i-reveal ng Panginoon mula sa sarili niya, hindi lang after sin. Now, pero pagkatapos ng sin ni Adam and Eve, mas malala na. No? Kung bago yung fall, walang knowledge ang tao at ability para mag-imbento ng kaligtasan, lalo na after fall. Kasi after ng fall, ano na ang tao? Siya ay guilty. At alam niya na sinususpetsahan niya yung sarili niya na deserving siya sa kamatayan. Romans chapter 1 verse 32, they know, Romans 1 ano yan hindi yan sa believers. Ang dinedescribe niya ay yung mga pagans. Yung mga unsaved. Sabi sa Romans 1:32, they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die. Even mga unbelievers, even mga walang special revelation, no? Sa Romans chapter 1, general revelation pinag-uusapan. Sila na walang Bible, alam nila na deserve mamatay ang nagkakasala sa Diyos. They know, no? Romans chapter 2, ang Diyos ang sumulat sa puso ng tao at binigyan sila ng konsensya
na magbe-bear witness sa kanila kapag sila may ginawang mali. So, anong ginagawa ng natural revelation, ng light of nature? Hindi niya kayang ibigay sa atin kung meron bang kaligtasan o wala. Hindi niya kayang ibigay yon. May salvation ba o wala sa isang unbeliever? Hindi niya alam. Kung wala yung special revelation ng Diyos. Hindi rin alam through general revelation ng isang unbeliever. Again, walang Bible ito kasi special revelation pa yun eh. Hindi niya alam sino bang kikilos? Ako ba o ang Diyos? May gagawin ba ako? May gagawin siya. So, anong ibig sabihin? Ang isang unbeliever na walang special revelation, wala nito, hindi niya alam to, siya ay hopeless. Hopeless. Hopeless yung isang unbeliever na walang special revelation. Hindi niya alam paano maligtas. Meron bang kaligtasan? Wala. O meron ba o wala? Anong gagawin ko para, if ever meron, anong gagawin ko? Hindi niya alam lahat ng yon, no? And he knows he is a sinner. He knows there is a God who is good, powerful, and wise. So ito yung sinabi ni John Feinberg. Sabi niya, from natural revelation, humans may understand that they have broken God's law and are worthy of punishment. But natural revelation does not reveal the penalty for their offense. Paano ko parurusahan ng Diyos? No? Nor can they know from it whether there is a remedy for their situation, and if so, what it is. Napaka-clueless. So, they may wish to have a relationship with the God they sense exists, even if only to avoid punishment for disobeying Him. But, from natural revelation, they have no idea of what must be done to satisfy Him. Sabi mo, hindi nila alam lahat ng to. Kahit gustuhin man nila, anong gagawin? So, even more, they do not know whether they must do something, whether God must do something, or whether both must do something to establish and maintain a positive relationship with one another. Without this information, the human condition is utterly hopeless. Wala ito, hopeless. Yung tao. Wala ito, wala yung message nito, hopeless. May Diyos, merong Diyos kung kanino ako nagkasala, maliligtas ba ako? Hindi. May kapatawaran ba ako? Hindi. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Kung wala, special revelation. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 12, ito yung description ni Paul. Sabi niya, sa unbelievers, sabi niya, having no hope and without God in the world. Ang description sa unbelievers ay hopeless. Sinner ako, paparusahan ako, hindi ko alam gagawin ko. Hopeless. Kung wala ang special revelation, kung wala itong binigay ng Diyos. No? Alalahanin nyo, balik tayo kay Adam. Si Adam, paano nalaman ni Adam na meron siyang hope after niya magkasala? Paano nalaman ni Adam na meron siyang hope after niya magkasala? Nagtatago siya, sabi ng Diyos, nasan ka Adam? Nagtago si Adam sa bushes, no? Tapos nililista na ng Diyos yung parusa niya. Hindi alam ni Adam. Napaka-hopeless niya. Paano nalaman ni Adam na may hope siya? Yes, Genesis 3:15. Special revelation. Nagsalita yung Diyos. Sa pamamagitan ng special revelation ng Diyos, dun lang nagkapag-asa si Adam. No? Dun pa lang sa unang kasalanan. No? Kung hindi nagsalita yung Diyos, anong alam ni Adam? No? So, ibig sabihin, yung natural revelation, itong light of nature, kung wala ito, gusto ko imagine nyo yung mga taong walang Bible, wala silang alam sa Bible, hindi nila alam ang Bible, I want you to imagine them na ito yung kalagayan nila. No?
Ibig sabihin, yung natural revelation ay hindi sapat para sa para sa kanila. No? Merong mga Baptist sa history. May mga Baptist sa history at tawag sa kanila ay mga General Baptist. At para sa mga General Baptists, binilagay ko dyan sa notes natin, ang example na si Thomas Grantham. No? Yung mga General Baptist, naniniwala sila na merong salvation outside the scriptures. Na kung ang isang tao, may conscience siya, di ba? Alam niyang may Diyos, goodness, wisdom, at power. Alam niyang may Diyos. Ang sabi ni Thomas Grantham, na kapag sinunod ng tao yung kanyang light, pwede siyang maligtas. No? Yun ay General Baptists. Pero meron pa isang klase ng Baptists na hindi naniniwala doon. Yun yung mga particular Baptists. Yun yung pinanggalingan ng mga Reformed Baptists ngayon. Mga particular Baptists. Para sa mga particular Baptists, yung notion ang salvation apart from the knowledge of Christ, ito yon, is unthinkable. Hindi pwedeng mangyari. Paano mangyayari iyon? No? Siyempre, yung mga particular Baptists, sila ay kasama ng mga Presbyterians, ng mga Congregationalists, na naniniwala na ang salvation ay sa special revelation lamang. Ito yung sinabi ng Westminster Larger Catechism. Sabi ng Westminster Larger Catechism sa question na ito. Sabi dito, question number 60. Can they who have never heard the gospel and so not know Jesus Christ nor believe in Him be saved by living according to the light of nature? Pwede bang maligtas yung isang hindi nakakaalam, nakakakilala kay Kristo, special revelation yon, at mamumuhay lang sila ng mabuti, magiging mabuting tao sila according sa light na meron sila? Answer: they who have never heard the gospel, know not Jesus Christ, and believe not in Him, cannot be saved. No? They cannot be saved. Be they never so diligent. Ito, may qualification pa. Kahit daw, sobrang sipag nila to frame their lives according to the light of nature or the laws of religion that which they profess. Neither is there salvation in any other but in Christ alone, who is the Savior only of His body, the church. Amen. Ito ay mga Presbyterian. No? At yung Confession of Faith natin, na 1689 London Confession, ay in unity sa mga Presbyterian, sa Westminster Catechism at Confession, at Savoy Declaration, mga Congregationalists. Nagkakaisa sila. So, ibig sabihin, nung sinulat ng ating mga fathers, ang ating confession, sinasabi nila, agree kami sa kanila. Agree kami sa Presbyterian, agree kami sa Congregationalist sa topic na ito. Hindi kami General Baptist. Hindi kami katulad ng mga General Baptist na naniniwala na pwede kang masave dahil lang mabait kang tao. Sumusunod ka sa sarili mong konsensya, mabait ka lang. Hindi. We deny. Ang sabi ng ating confession. Ibig sabihin, yung ating confession, dapat natin siyang maintindihan na siya ay may pinopromote na doctrine at meron siyang dine-deny na mga doctrine. Ibig sabihin, yung confession of faith natin ay polemical. No? Ang sinasabi ng confession of faith, we distinguish. Kami ito at hindi kami ito. So, sa history, ay merong dalawang klase ng mga Baptists. Yung mga General Baptist, ito sila, naniniwala sila, kahit wala yung Bible, wala yung preaching ni Christ, ay pwedeng maligtas ang isang tao.
Pero may mga particular Baptist, at tayo yun yung pinanggalingan natin, salvation will only come by the means of special revelations. Pero, to be fair, both groups believe in salvation by Christ. Okay? So, ito lang ay by general revelation or special revelation. No? So we deny ito. Okay, hindi totoo yan. Now, ito implication yan. Kung pwede palang maligtas ang isang tao nang wala ang Bible, walang special revelation, ito ay contradictory sa emphasis ng buong Bible tungkol saan? Tungkol sa missions. Matthew chapter 28, the Great Commission. Anong sabi ng Matthew 28? Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And I will be with you unto the end of the age. Now, kung yung buong Bible, ang thrust niya ay missions. Ang thrust niya ay mag-ebanghelyo. Bakit ka mag-ebanghelyo sa mga tao na pwede palang maligtas nang wala ang ebanghelyo? Yun yung contradiction. Kaya hindi pwede, no, na maligtas yung tao outside of the Bible. Outside of the scriptures ng special revelation. Kasi contradictory yon sa missions at sa evangelistic emphasis ng ating scriptures. No? Bakit ka magpapadala ng missionary para maligtas sila? Pwede pala silang maligtas ng sarili nila. For what? No? For what? Actually, ano pa siya? Negative pa siya. Kasi, for example, may isang nasa tribo, at yung nasa tribo na yon ay napakabait niya. Mabuti siyang kapitbahay, mabuti siyang kapamilya, nagpo-provide siya. Talagang sinusunod niya yung light of nature, yung kanyang conscience. No? Sa position ng mga General Baptist, pupunta sa langit to. Now, may missionary pumunta. Pinreach yung gospel sa kanya. Tinanggihan niya. Saan siya pupunta? Sa impyerno. Ibig sabihin, papunta na pala siya sa langit. Yung missionary, naging hadlang pa. Nung binigyan niya ng gospel. Mga kapatid, kaya ito ay hindi totoo. Ha? It's wrong. Dahil ang katotohanan niyan, walang ibang salvation apart from Christ. Walang mabait na taong pupunta sa langit dahil lang mabait sila. They are sinners. They need the Savior, Jesus Christ. No? Pinagkikwentuhan namin ni Pastor Erdy. Pinagkikwentuhan ko kay Pastor Erdy, ang daming mga missionaries na nag-apostate. Missionary yun, ha? Meron ng vlogger sa Pilipinas, missionary yun, Amerikano. Tapos, naging vlogger na lang. No? Tapos, meron din sa ibang bansa. Siya yung nag-preach sa tribo. Siya daw yung na-convert ng tribo. Pero ang thrust ng scriptures ay hindi yung, kasi itong mga taong ito, itong mga missionaries na to, nakumbinsi sila na mabait yung tao sa sarili nila. Hindi nila tinitignan ng tao that they are sinners in need of salvation. We are all sinners. Kahit gaano ka kabait. Naalala nyo si Cornelius? Isa siyang God-fearer. Napaka-religious ni Cornelius, pero nung sinabi ng Diyos, Peter, pumunta ka doon, i-preach mo ang gospel. Kailangan pa rin ni Cornelius ang gospel. Kahit na napakabuti niya. Bakit? Kasi siya isang sinner sa harapan ng Panginoon. No? So, importante ang special revelation. So, dinaisek lang natin, no? So, ang revelation ng Diyos ay nahati sa dalawa, general at yung light of nature, yan yung creation, providence, at yung special revelation ng Diyos ay nahati sa dalawa. Either ito'y personal
or ito ay written? Ito yung written, ito yung Bible. Sa personal revelation ng Panginoon, ito yung mga during kay Christ at before Christ. No? Ang sabi ng scripture sa Hebrews chapter 1, at sundry times, in different ways and in different manners, God spoke. Ano-ano yung mga yon? Syempre, yung Diyos sa Old Testament, nagsalita siya audibly, nagpakita siya sa visions, nagpadala siya ng mga anghel, nagpakita siya ng theophany. Alala niyo kay Jacob? Nakipag-wrestle siya kay Jacob. Kay Abraham, nakipagkita siya kay Abraham. Prophetic speech. Iba-iba yung paraan ng Diyos at lahat ng yon ay special revelation. Nakakapagligtas to. No? Alalahanin natin na bago kay Moses, wala pang written. Lahat ay personal. Kaya nagpapakita, ang unang nagsulat ng 5 books ay si Moses. Bago kay Moses, wala pang nakasulat. Pero, merong special revelation. No? Yung written revelation, ito ay nangyari nung andyan na si Moses, and then hanggang sa panahon natin, nung sinulat ito dulo ng mga apostles. No? Now, ang question na meron tayo ay, kailangan bang magsulat ng Diyos sa kanyang special revelation? Kailangan ba to? Hindi ba pwedeng ganito na lang palagi hanggang ngayon? Kailangan ba talaga nakalimbag? Kumaga, ultimately, necessary bang isulat ng Diyos yung kanyang special revelation? Pwede bang wala to? Ang answer ni Renihan ay no. Pwede naman talaga na ituloy-tuloy ng Diyos yung special revelation. Pwede naman na hindi isulat. Sabi niya, the answer is no. He could have chosen to continue the pre-inscripturation process of revelation. It was certainly true and sufficient for men prior to receiving the scriptures. In whatever form God revealed himself, that this self-revelation was his will for his church at the time it was given. The idea is that any divine self-disclosure, whether direct, yung hindi pa written sa panahon nila, whether direct and personal or through other means, angelic visitations, dreams, was the will of God for His people. Now, kinaklarify lang dito ni Renihan na kahit wala pang nakasulat sa panahon ng Old Testament, pwede pa rin silang ma-saved dahil sa special revelation ng Diyos. No? May mga na-save bago pa isulat yung Bible. Pero walang na-save nang wala yung special revelation. Natin, ito ay special revelation na written. May special revelation na hindi written. For example, si Abraham. Meron bang Bible si Abraham? Wala. Kasi later pa, si Moses ang unang nagsulat walang written. Saved ba si Abraham? Yes. Bakit na-save si Abraham? Dahil ba sa general revelation, mabait lang siya? O dahil kinausap siya ng Diyos? Special revelation pa rin. Siya ay kinausap ng Diyos. Nag-promise yung Diyos at naniwala siya sa promise ng Diyos. At sabi ni Apostle Paul, it was counted to him as righteousness. No? So, yun lang yung sinasabi dito ni Renihan. No, clarify lang natin. Now, ito yung other question. Pero, so, pwedeng iba sa inyo, kinakabahan na, pwede pala yun. Kahit wala yung Bible. Hindi. Ang sinasabi natin, kung sa panahon nila, no, na wala pa yung scripture. Pero ito yung tanong, sa atin ngayon, para maalis na yung kaba nyo. Ngayon, sa panahon natin, necessary ba na paniwalaan na scriptures lang ang revelation ng Diyos para makapagbigay sa atin ng salvation? Ngayon ang answer ay yes. Scriptures alone. Pero bakit? Kasi yung other means ng special revelation ng Diyos ay nag-cease na. Tumigil na. Kaya sabi ng Hebrews chapter 1, in former days, God spoke in different ways, in different manners, but now, God spoke to us by His Son. Iisa na lang yung paraan tungkol sa pagpapakikipag-usap ng Diyos specially.
ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak at yun ay nasa loob ng scriptures. So, ituloy natin. Ito yung sinabi ng confession. Tuloy natin mula dun sa pinakauna, no? So sabi dito sa ating confession, therefore it pleased the Lord at sundry times, Hebrews 1 yan, no? Hanggang to, in diversified manners to reveal himself and to declare that his will unto his church. And afterward, so ito na yun, ha? Sabi niya, mula nung tumigil na yung iba't ibang paraan, ang paraan na para i-declare sa atin ng Panginoon ang will niya ay through writing. So basahin natin to. And afterward, for the better preserving and propagating of the truth, and for more sure establishment and comfort of the church, against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same. Ano yung same na yon? Yung tinuro na special revelation na hindi nakasulat. Yung special revelation kay Abraham na hindi nakasulat, sinulat. Kaya nga natin alam ngayon eh. No? They were committed the same wholly unto writing. Yon ay ang scriptures, no? So bakit kailangan ng Bible ngayon? According sa confession natin at ganun din kay Turretin, nung binasa ko yung eclectic theology niya, 3. Bakit kailangan ang scriptures? Ito. Ba't kailangan isulat yung special revelation? Dahil sa 3 dahilan. Una, for preservation. Mamamatay yung mga prophets, therefore kailangan isulat yung kanilang prophecies. Mamamatay din yung apostles, therefore kailangan isulat yung kanilang teachings. Therefore, hindi sila palaging buhay para magturo. So, sinulat nila yung scriptures at yung turo nila na yon na tinuturing nating salita ng Diyos ay na-preserve, no? Ilang taon na. Yung huling sinulat yung Bible, yung last na sinulat ay yung Book of John. No? Ilang years lumipas, halos 2,000 years na. Pero bakit nasa atin pa rin ngayon? Dahil siya ay isinulat. Dahil siya isinulat, tayo ay nakikinabang doon sa isinulat na yon. They were preserved. Hindi ito mape-preserve ng any other means. No? Nape-preserve itong pure dahil mamamatay yung tao, shortness of life. Mape-preserve ito dahil sa weakness ng memory. Alam nyo ba na pwede namang pagpasapasahan yung words ng apostles ng oral tradition? Pwede naman yun, di ba? Pwede naman na si Apostle, sasabihin nila yung turo nila sa next, kala Polycarp, sila Polycarp, sasabihin nila yung turo sa next, sa next. Pero anong problema? Sabi ni Turretin, weakness of memory. Mahina ang memorya natin. Lalo na ngayon. Siguro sa panahon nila, kaya pa. Ngayon, wala pa silang Memo Plus. Ngayon, hindi na makapag-memorize yung mga tao. No? Siguro, hanggang sa atin, tapos na. Kung hindi nakasulat. No? Pero another reason kung bakit kailangan isulat. Pangalawa, to vindicate the truth of God. Bakit kailangan ng vindication ng special revelation? Dahil una, tayo ay sinful. Babaluktutin natin yung sinabi ng Diyos pag di natin gusto. Nakasulat na nga, binabaluktot pa eh. Paano pa kung hindi nasulat yan? Babaluktutin. No? Yung salita mo ay pwedeng baluktutin ng iba. Yung salita ng Diyos ay pwede rin baluktutin ng iba. Meron ding corruption si Satan. Of course, yung kaaway, hindi siya titigil hanggat hindi makorrupt yung paraan para tayo ay ma-saved. No? Therefore, to vindicate the truth of God, kailangan ng written. At pangatlo, na dahilan kung bakit kailangan isulat, for propagation. Ibig sabihin ng propagation, para maipasa. Para ito'y maipasa sa marami na wala pang Biblia, walang special revelation, kaya merong sinulat ito, pwede itong isulat, i-print,
at ipamigay sa iba't ibang mga tao na walang access sa preaching of the Word of God. No? Hindi lang sa mga walang Bible, kung hindi tayo din. Dahil yung generation natin, it will pass away. Paano maipapasa yung special revelation sa next generation? Sinulat. Isusulat siya. Nakasulat siya para yung susunod na generation, kahit wala na yung past generation ng mga Christians, meron pa rin silang nasa kamay nila na katotohanan ng Diyos. So, ang argument ni Turretin at sa confession natin dito, sinulat yung Bible dahil tayo ay mahina. That's it. Yun yung point niya. Turretin argues that Scripture is necessary not because God is weak, but because we are. We are weak. Limited ang buhay natin, tayo makasalanan, at limited yung ating mga kakayanan para i-preserve ito ng sarili natin. Kaya kailangan siyang isulat. So, ang isang application, marami itong application, pero ang nag-iisang application na gusto kong matanggapin natin dito ay magpasalamat ka para sa kompletong Bible. Be thankful. Kung wala yung scriptures na yan, wala kang kaligtasan. Wala tayong kaligtasan. Kung wala yung scriptures na yun na pinreserve, hindi aabot sa atin yung kaligtasan na yun. Kung meron tayong dapat ipagpasalamat, isa sa mga pinagpapasalamat natin ay yung Bibles natin. Na meron tayo hanggang ngayon. Ito ay special revelation ng Diyos para sa ating salvation. Sige, doon nagtatapos yung ating lecture. Sige, any question regarding necessity ng scriptures? Sige, any question? Deacon Marlon. Wag yung kagabi, Nabanggit kasi pas kanina yung personal tsaka special revelation. So, sa kategory ng special revelation, syempre may mga nagki-claim, iba-iba. Like, dumiretso na tayo, pinaka number one na enemy ng Christianity, Muslims o yung Islam. Kini-claim din nila na may special revelation si Muhammad. So, how do we distinguish na yung special revelation na na-receive ng mga apostles, ng mga prophets, nila Abraham, nila Moses, ay hindi false kumpara dun sa special revelation na na-receive nila Joseph Smith daw, nila Manalo, nila Kibuloy, nila Muhammad, nila LNG, at lahat ng mga nakiklaim na may mga special revelation din silang natanggap. Ayun lang, Pas. I think question din to ng karamihan. Yeah, thank you, Don Deacon. Pag-aaral natin siya fully, yung ibang mga elements sa iba pang attributes ng Scripture, saka sa canon of Scriptures. Pero, ang isang basis natin kung ba't di tayo naniniwala na totoo yung mga revelation nila, ay una, dahil naniniwala tayo na close na yung canon. So, yung final revelation na tinanggap natin ay nasa sinulat ng mga apostles. At yung huling apostles na nagsulat ay si John. At sa kamatayan ng huling apostle, doon na nagtatapos yung revelation na meron tayo. So, we do not believe na meron pang revelation after ni Apostle John. Mga apostles. After them, wala nang revelation. Walang nagkiklaim after them na may revelation sila. Kaya importanteng maintindihan yung apostolic office. Dahil ang apostolic office ay bilang representative ni Christ, tagapagsalita ni Christ, nakapantay ng mga prophets. After the prophets, after the apostles, wala na. Therefore, ibig sabihin, yung chunk ng mga claims na meron pa silang prophets, meron pa silang apostles, ekis na yon. Kasi si John yung last after them. So, isa yon. Isang
kailangan nating maintindihan para masabi natin na we do not believe their claims, no? Pangalawa ay yung message nung scriptures. Dahil yung message ng scriptures ay in total contradiction sa mga kiniklaim ng mga nagpapakilalang prophets, mga false prophets na ito. No, ang kanilang claim ay totally contradictory sa kung sino yung Diyos ng Scripture, Trinity, at contrary yon sa tinuturo nilang paraan ng kaligtasan. By grace, through faith, in Christ alone. Hindi yun yung gospel nila, hindi yun Diyos nila. At sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1, 8, 9, and 10, whoever preaches another gospel, let him be accursed. Itong mga prophets na to, accursed. Dahil tinuturo nila ay another gospel. Yun lang yung dalawa kong unang naisip. So, para sa clarity ng lahat, Pas, to allow the idea that there's a possibility of special revelation is walang katapusang kumbaga walang close yung canon kasi Yes. pag ino-open mo yung possibility na laging Yes. may special revelation in any forms, ibig Today. sabihin nun, hindi mo dapat tapusin yung idea na sa'yo matatapos yun. Kasi Yes. kumbaga hindi mo pwedeng sabihin na tapos na sa akin kasi self-defeating. Yeah. Totoo yun, Deacon. Na kaya importante yung sinabi ni Turitin na ito yung mga purposes. Wala. Na ito yung mga purposes ng written scripture para ma-confirm, ma-vindicate. Kasi ang daming lalabas na ganyan eh. Ang daming lalabas na mga false prophets. Si Christ mismo nagsabi, maraming false prophets, maraming magkiklaim na mga Jesus sila, no? Pero, ang sabi dito ni Turitin sa ating confession, palagay nga sa dulo, kasi sa dulo, yung may tatlong vindication. Para ito ay maprotektahan mula sa corruption si Satan at sa sinfulness natin. Kaya siya kailangan isulat. Kasi maraming maglalabasan ganyan. Yes, maglalabasan yung mga false claims. Kaya kailangan siyang i-commit wholly to writing. Kasama yon dyan sa vindication. Ma-vindicate, ano ba yung totoo? Kailangan nakasulat. Kasi wala sila, labanan na lang yan ng claims. Propeta namin laban sa propeta nyo. Nakitang anghel ni Smith laban kay Manalo. Royal Rumble ng mga false prophets yan na kay-claim nila. Pero, ang totoo, ano yung nakasulat? Yun yung mavivindicate kung ano yung nakasulat. So, totoo yun. Na kapag naniniwala tayo na hindi pa close ang canon, open siya sa kaguluhan at false teachings. Other questions po? Or follow-ups? Good. Add lang dun sa question ni Deacon Marlon regarding dun sa pag-claims ng mga false teachers regarding dun sa revelation na meron sila. Sa Bible kasi, yung special revelation, ina-affirm din ng kapwa nila mga gospel witness. Yeah, Yung mga nag-aangkin ng mga special revelation ngayon ay walang witness yun, kundi personal claims Sila nila, lang. without any walang nagko-confirm noon, walang Yeah. witness noon. So lahat ng pag-angkin nila personally based lang yun sa experience nila nang walang mismong nagwi-witness. Na yun talaga yun. So okay. Example, si Manalo. Diba? Manalo, even si Muhammad, so mga pag-aangkin yun. Lahat Personal sila personal na may pag-angkin na kinausap sila ng anghel, may binigay na salita ang Diyos. So lahat yun personal nila. Walang witness doon. Yeah. So ang laging tanong natin, sinong witness? Kasi ang gospel may witness eh. So, Amen. Thank you doon, bro. Nung si Manalo ay nag-aral daw sa kwarto niya, paglabas niya, siya na yon. Nagutom. So, siya na yung propeta. Si Joseph Smith naman, kinausap ng anghel. Walang witness, no? Sige, other question? Si Pastor.
Ayan. Pas, dagdag ko, si Kibuloy kumain ng saging. Tapos naging ano na, son of God. Hindi, joke. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung maniniwala ako eh. Hindi, yung sa akin, ano, Pas, since napag-usapan yung general and special revelation, nabanggit rin actually sa conference eh, pero yung sa Confession of Faith, we have this called yung elect babies. Na paano natin siya intindihin na even them would yung kaligtasan na meron sila ay dadaan pa rin ng special revelation. Walang hindi general revelation. So, 'yan. Ang iniisip ko kasi parang since walang written, parang personal. Yung ano, pero I don't think kung ano yung sinasabi ng iba patungkol doon. Yeah. Oh, magandang question yun. Tapos, yung napag-usapan sa dahil ang pinaniniwalaan natin sa scripture para sa kanila na walang kakayanan para makaintindi nung special revelation. So sila ay hindi i-distinguish natin sila dun sa mga nasa tribong kayang makaintindi. Kaya makaintindi, meron silang capacity to know at meron silang capacity to know even the general revelation. Pwera dun sa mga wala pang capacity na makaintindi or incapacitated. Sa kunyari, may mental illness sila. So, iba yon, no? So, naniniwala tayo doon na ang work ng Panginoon ay ordinarily dito sa special revelation, pero hindi siya nakakulong doon sa special revelation na yon. Pero, without saying na general revelation nakakasave. Oo, ang nakakasave pa rin ay ang Diyos, specially lang. For example, si David. Sinabi niya, mula sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, ay kilala niya na yung Diyos. Si John the Baptist, pinapupunan pa lang siya ng kanyang nanay, siya ay naka-recognize na nasa sinapupunan pa rin si Christ. No? So, doon ay nasa realm siya ng hindi ordinary na mga pagkakataon. Kaya sa mga pagkakataon na yon, naniniwala tayo sa mercy at sa grace ng Panginoon, especially sa mga ganong pagkakataon. So, follow up yung pass. Other, yeah. Pero clear yung confession na sa mga incapacitated, no? Pero hindi natin yan ilalabas kumikilos pala yung Diyos labas sa special, hindi pala siya nakakulong sa special revelation, therefore, kahit sinong unbeliever na walang Bible, pwede maligtas. Hindi, it does not follow. Hindi dapat yun ang maging conclusion natin. Other question? Or, Joel? Pastor, thank you po sa study. Yung question po namin is, kasi yung question kanina kung yung church ba yung responsible na sinabi ni Pastor Noel na tayo yung inatasan ng Diyos pagdating sa scripture, pagdating sa truth. In a way ba, dahil naniniwala tayo na kailangan yung special revelation to all mankind, yung Great Commission, how is the church being held accountable? Na, for example, tayo na nasa Antipolo, required ba tayo or sinasabi ba ng Diyos na, magpadala kayo dyan sa isla na yan na malayo? Parang ganon. Parang, paano natin titignan yung missions? Although missions na to, pero parang how do we see that responsibility? Although clear naman na dapat local muna, pero ano po yung masasabi niyo po doon, Pastor? Wala tayong pinipili sa responsibility na dapat natin gawin. Hindi tayo namimili. Na ito lang ang responsibility namin, yun lang gagawin namin. Kailangan, ang sabi ni Christ, teach them all that I have commanded you for them to obey. Ibig sabihin, hindi tayo namimili. Gusto lang namin worship, ayaw namin evangelism. Or gusto namin evangelism, ayaw namin ng worship. Hindi ganon. We do all the mandates na ipinagkaloob sa atin. No? Now, how does it work? Doon na magkakaroon ng pagkakaiba. Dahil sa time ng scriptures, merong direct talaga na pangungusap yung Panginoon
Directly, special revelation talaga kung saan ka pupunta. Talaga, kunyari si Jonah, Nineveh talaga. Hindi dito, hindi doon, Nineveh. Sa panahon natin, walang ganon. Hindi ko naman ako kinausap ng Diyos nung naligtas ako. Sa antipolo ka. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong kamalay-malay. Nung nasa iba ko, Laguna eh. Tapos ngayon, nasa antipolo. Hindi ko alam. So, providentially, wherever God put us, doon tayo mag-evangelize. No? Pero hindi, doon tayo magiging discerning. Paano ko dapat gagawin to? Sino dapat, anong paraan kung paano ko to gagawin, i-facilitate, ganun yung pagkilos sa Panginoon. Pero, hindi tayo mamimili na ayaw namin ng isang mandate. Lahat. May worship, may benevolence, kasama doon sa worship yung church life, at kasama doon yung evangelism. Now, how? Doon papasok yung prayer. At doon papasok yung discernment. At doon papasok yung conviction na kinakailangan ng mga mananampalataya. So, for example, sa atin dito, so, kailangan magkaroon tayo ng conviction na mas lumawak pa yung evangelistic endeavors natin without neglecting yung other greater mandates. Kasi pinakamataas mandates, worship eh. Hindi pwedeng, ayoko mag-worship kasi mag-evangelize muna ako doon. Hindi pwede. So, paano i-workout lahat ng to? That's, yun yung kailangan nating pag-isipan at ipag-pray. Paano? Ano po? Even yung application ng utos na yon, kailangan din natin yung scripture to apply it. Not by yung parang literal na but principle. Yes. Kasi may specific, halimbawa, yung pag-commission kina Paul, kina Barnabas, may specifics yun eh. But as a local church right now, we can learn from the scripture how to apply it in our day. Yun lang, Pastor. Thank you po. So, ang personal reflection ko dyan, bro, hindi porket walang missionary o isang church ay hindi na siya nagbe-missions. Pwedeng mag-support sa usapin ng missions, pwedeng mag-evangelize ng kanya-kanyang mga paraan at families, pwedeng mag-invite sa church para makapakinig ng gospel, evangelism, lahat ng yon, no? Pero hindi rin ibig sabihin na ay okay na yon. Hindi ibig sabihin na hindi nag-support namin sa mga missionaries, okay na yon. Hindi. Meron pa rin tayo panawagan to grow. How can we evangelize more? What can we do more? How can we be more faithful? So while ayaw natin mag-extreme na dahil wala kayong pinadala doon sa lugar na yon, hindi na kayo sumusunod sa evangelism. No, hindi totoo yun. But at the same time, hindi rin porket nakapag-support na tayo ng kaunti ay sapat na yan. We can do more. Palagi, we can do more. So ako, personal ko yun na reflection. Kaya, kausap ko sila, pastor, yung iba, naisip ko, this coming summer, DVBS sa mga bata, mga estudyanteng mga summer vacation, invite natin, mag-evangelize tayo, lumabas tayo ulit, mamigay tayo ng tract sa mga preachers, nag-usap-usap tayo, isang assignment natin, kakausap tayo ng mga Jehovah's Witness. So at gusto namin, hindi si PJ, tayo, okay? Pero ibig sabihin, prison ministry, kausap ni Pastor Erdy si Pastor Ruben, we can do more. No? We can do more. Without saying na, dahil wala kami niyan, nine-neglect namin. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganun yung claim. Sige. Meron pa? Any other question? Si Rose muna. Bihira lang si Rose eh. Palagi na kitang kausap eh. Sige, si Rose, tapos ikaw, final. Hindi ko alam kung na-capture to nung study, nung kanina. Baka di ko lang narinig.
yung kung paano natin sasagutin yung mga question na yung sa mga remote area talaga na hindi inaabot ng wala talagang nakaabot na missionary sa area na yun. Paano natin masasabi na paano maliligtas yung mga tao doon? Kasi parang naalala ko nung bagong mananampalataya ako, may nagtanong sa akin na parang kasi kung walang gospel, di talaga sila maliligtas. Paano talaga yung mga nasa remote area na hindi naabot ng mga na nagmi-minister ganun? Yeah. Paano sila maliligtas? Okay. Yung pinakauna. Yan. Sila ay kinausap na ng Diyos. Pero sila ay kinausap ng Diyos by general revelation. Kinausap sila ng Diyos, nung tumingin sila sa langit, alam nilang may Diyos. Nung tumingin sila sa providence, pinoprovidean sila kahit di nila kilala yung tunay na Diyos. Pinoprovidean sila. Therefore, sila ay kinausap ng Diyos. No? Pero ang problema ay yung sins nila. Sila ay makasalanan na kaya hindi nila maintindihan fully yung sinasabi ng Diyos na hanapin sila. Therefore, ang dalawang point, kapag ganun yung naging question, dalawang main point. Una, wag natin titignan yung mga walang Bible na inosente. Yun yung pinakauna. Wag nating iisipin na sila ay sinless. Magiging false yung conclusion natin kapag false yung ating assumption. Hindi sila innocent, sinful sila. Rebel sila sa harapan ng Panginoon. Una yon. Therefore, kapag sila ay hindi nakatanggap ng Bible at special revelation, they still deserve the punishment. Una yon. Pangalawa, ang burden ay nasa Christians. Yung Christians ay merong special revelation, sila ay inutusan para mabahagian yung mga walang Bible ng turo ng Bible. Therefore, mission exists. So, yun yung dalawa na kailangan nating isipin palagi. Hindi sila inosente. Pag pinarusahan sila ng Diyos, hindi unfair ang Diyos. Patas yung Diyos. Makasalanan sila, banal ang Diyos, hindi sila. And by the way, yung sinasabi ko kanina na sumusunod sa light of nature, example lang yon. Walang perfectly sumunod sa light of nature. Walang sinabi na perfectly, nagawa ko, sinless ako in light of, walang ganon. Example lang yon. Best example lang yon. Pero walang ganon, no? So, hindi sila inosente at ang burden ay nasa Christians. So, pag may nagtanong, paano sila? Tara, gusto mo puntahan natin? Para i-share yung gospel sa kanila. So yun yung dalawang kailangan panindigan natin. Sige, last. Wag na. Sige, let's pray. Ama namin, aming Diyos, papuri po sa iyo. Ikaw po ay banal, banal, banal at salamat dahil binigyan mo po kami ng Bible. Patawarin niyo kami, O Diyos, kung kinaliligtaan namin ang salita niyo. Patawarin niyo po kami, hindi namin ito ina-appreciate. Ito po ay binigay mo para sa kaligtasan namin, para maipakalat ang kaligtasan, para maipasa ang salita ng kaligtasan, at para mapagtanggol ang salita ng kaligtasan. Salamat po dahil isinulat mo ito. Salamat po may Bible kami. Salamat po may nababasa kami. Papuri po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.